Magandang umaga mga bata. Kumusta kayong lahat? Handa na ba kayong matuto? Kung hindi pa ay handa ninyo ang inyong mga sarili sapagkat ang ating tatalakayin ngayon ay paniguradong magiging interesado kayo sapagkat ito ay tungkol sa pagiging magkakaibigan. Ngunit, bago natin talakayin ang ating aralin ngayong araw, ay mahalagang malaman muna natin kung ano ang ating mga layunin. Kaya naman, nais kong basahin niyo ang ating mga layunin. Pakibasa ng ating unang layunin. Natutukoy ng mga mag-aaral ang mga wastong paraan ng pakikipagkaibigan. Ang ating pangalawang layunin, nakikita ng mga mag-aaral ang paggalang sa kanilang mga kaibigan. At ang ating pangatlong layunin ay nagagawa ng mga mag-aaral na gumuhit ng isang larawan na nagpapakita ng pagiging mabuting kaibigan. Ngayon, kayo ba ay may mga kaibigan? Mabuti. Tayong lahat ay may mga kaibigan. Kaya naman, may papakita ko sa inyong larawan ng mga magkakaibigan. Una, ano ang inyong napapansin sa larawan? Sila ay nag-uusap. At ang ating pangalawang larawan, sila ay nagtutulungan. At ang ating pangatlong larawan, sila ay naglalaro. Tama! Palagay nyo, mabuting kaibigan ba sila? Bakit nyo nasabing mabuting kaibigan sila? Tama, sapagkat sila ay nagtutulungan at nag-uusap ng masinsinan. Sila ay nakikinig sa isa't isa. Ngunit, ano nga ba talaga ang ginagawa ng isang mabuting kaibigan? Tama! Salamat sa inyong binahaging sagot. Ngayon naman ay meron akong ikikwento sa inyo. Kaya nais ko na kayo ay makinig ng mabuti. Atin ang sisimulan ng ating kwento. Si Lita ay isang masayang bata. Mahilig siyang maglaro at magkulay. Isang araw, may bagong bata sa klase nila. Ang pangalan niya ay Ana. Tahimik si Ana at walang kausap. Lumapit si Lita sa kanya at ngumiti. "Hi Ana, gusto mo bang magkulay kasama ko?" Tanong ni Lita. Ngumiti si Ana at sinabi, "Sige, salamat." Magmula noon, palagi nang magkasama sina Lita at Ana. Nagtutulungan sila sa paggawa ng takdang aralin. Kapag may baon si Lita na biskwit, sinasabi niya, "Kain tayo, Ana." Isang araw, nadapa si Lita sa playground at nilapitan agad siya ni Ana. "Okay ka lang, Lita?" tanong ni Ana. Tinulungan niya si Lita na tumayo. "Salamat, Ana, ang bait mo talaga," sabi ni Lita. Magkaibigan silang tunay. Laging nag-aalalay at nagtutulungan. Mark, ano ang ipinakita ni Ana sa ating kwento? Ano ang pinakita niya ang kanyang ugali? Magandang sagot. Palagay niyo ba mabuting kaibigan si Ana? Bakit? Tama! Ganyan ang tunay na kaibigan. Iba-iba man tayo ng pinipiling kaibigan, ngunit iisa lang ang rason kung bakit natin sila pinili. Ito ay dahil sila ay maaasahan. Ngayon na may konting idea na kayo tungkol sa pagiging magkakaibigan, ay meron tayong gagawing aktibidad. At ito ay tinatawag natin puno ng pagkakaibigan. Ngayon, hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. Bawat grupo ay gagawa ng kanilang sariling puno. Ngunit sa halip na dahon ng inyong ilalagay sa inyong puno, ay ang ilalagay ninyo ay ang mga katangian na gusto ninyong tinataglay ng inyong mga kaibigan. Ayos ba yun sa inyo? Ayos. Unang hilera, kayo ay ang magiging pangkat-1. Pangalawang hilera, kayo naman ang magiging pangkat-2. Pangatlong hilera, pangkat-3, at ang pang-4
pera ay ang magiging pangkatapat. Ayos ba yun? Ayos. Ngayon, ay ibibigay ko sa inyo ang inyong mga kagamitan sa paggawa ng puno ng pagkakaibigan. Ito sa inyo. Maraming salamat mga bata. Tapos na ba kayo mga bata? Kung tapos na ay maaari ko bang makita ang inyong mga ginawa? Mahusay! Napakaganda ng inyong mga ginawa. Kaya dahil dyan, nais kong bawat grupo ay ipapaliwanag sa akin kung bakit yan ang inyong mga nilagay sa inyong mga puno. Ayos ba yun? Mauna tayo sa pangkat-isa. Magaling. Pangkat-dalawa. Mahusay. Pangkat-tatlo. At pangkat-apat, bigyan niyo ang iyong sarili na 3 bagsak. Magaling mga bata. Napakaganda ng inyong mga ginawa. Palakpakan niyo ang inyong mga sarili ulit. Ngunit, may tanong ako sa inyo. Paano niyo may papakita ang mga katangian na inyong inilagay sa inyong mga puno? Ikaw, Desiree, paano mo may papakita sa inyong kaibigan ang mga katangian na inilagay mo sa inyong puno? Mahusay! Nakikita ko na naiintindihan ninyo ang kahulugan ng pagiging mabuting magkaibigan. Kaya dahil dyan, ay meron akong pagsusulit na ibibigay sa inyo. Ako ay magpapakita lamang ng isang larawan. At kung ito ay isang mabuting katangian ng pagiging kaibigan, gusto kong na kayo ay mag-thumbs up. At thumbs down naman kung hindi ito mabuting katangian ng isang kaibigan. Ayos ba yun? Meron pa ba kayong ibang katanungan? Wala na, magaling. Unang larawan. Ito ba ay katangian ng isang mabuting kaibigan? Tama! Kaya ito ay thumbs up. Ito naman. Ipinagtatanggol niya ang kanyang mga kaibigan na binubuli. Ito ba ay tamang katangian ng pagiging kaibigan? Tama! Kaya naman ito ay thumbs up. At ang huli nating larawan ay naghahatian sila ng kanilang mga pagkain. Ito ba ay tamang asal ng pagiging kaibigan? Ito ay tama. Magaling mga bata. Ngayon, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ngayong alam niyo na ang katangian ng isang mabuting kaibigan, ay meron akong pagsusulit na ibibigay sa inyo. Babasahin ko lamang ang mga tanong at nais ko na kayo ay sasagot na tama o mali. Sasabihin ninyong tama kapag ito ay isang mabuting asal ng kaibigan at mali naman kung hindi ito mabuti. Ayos ba yun? Ayos. Babasahin ko na ang una. Ang mabuting kaibigan ay laging nagsasabi ng totoo. Ito ba ay tama o mali? Ito ay tama. Magaling. Pangalawa naman. Ang mabuting kaibigan ay nambubuli. Ito ba ay tama o mali? Ito ay mali dahil masamang mambuli. Ang ikatlo, tinutulungan ng mabuting kaibigan ang kanyang kaibigan. Ito ba ay tama o mali? Ito ay tama. Dapat ang mga magkakaibigan ay laging nagtutulungan. Ikaapat, ang kaibigan ay hindi nakikinig. Ito ba ay tama o mali? Ito ay mali. Dapat makinig tayo sa sinasabi ng ating mga kaibigan. At ang panglima, mahalaga ang pagkakaibigan. Ito ba ay tama o mali? Ito ay tama. Mahalaga ang pahalagahan din natin ang ating mga kaibigan. Meron pa ba kayong katanungan mga bata? Wala na, maayos. Ngayon naman tapos na tayo sa ating aralin, ay may ipapagawa ko sa inyo assignment. At ang nais kong gawin ninyo ay pumili kayo ng isa sa mga kaibigan ninyo. At itanong sa kanya
kung ano ang kanyang paboritong kulay, ano ang kanyang hilig na gawin, at ano ang kanyang hilig na pagkain. Nakuha ba yon? Ayos! Gusto kong isulat nyo ito sa inyong mga papel at ipabasa nyo ito sa akin pagkabalik nyo sa paaralan. Maraming salamat mga bata. Kung wala na kayong ibang katanungan, ay maaari na kayong